Alas 5 G's na, Bratsada Balita na. Tutukan subong nga Miyerkules. Ilonggo nga yara sa Colombia, ginsaysay ang eksperyensya sa nagluntad nga 7.4 magnitude nga linog. Apat ka estudyante pilason matapos mabunaan sa kinagamo sa gwa sang bulutuan sa Himamaylan City. Pila ka lugar sa barangay Kabanbanan, Uton, Iloilo ginbaha bangod sa wala natapos nga drainage project. Pagtaban sang lalaki sa nakapark nga motorsiklo na hulikam, samtang lalaki nangawat sang fabric conditioner sa Tiangge sa Bacolod City. Pila ka konsumidor nagakabalaka sa posible pagsaka sa presyo sang kuryente bangod sang rotational brownout. Ini ang Bratsada Balita. Mayong hapon mga kapuso, mayong hapon Adrian. Mayong hapon man George sa nagapanguna nga balita, 7.4 magnitude nga linog, nagbilin sang dako nga halit sa pungsod Colombia. Ilonggo nga yara sa Colombia, ginsaysay ang eksperyensya sa mabasko nga linog. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Nagapreparar para magpadulong sa trabaho si Gary sa naglutad ng magnitude 7.4 nga linog sa Colombia sang Lunes. Yara ini sa Medellin, Colombia para sa work trip. Alas 7 sang aga sang among ation, yara ini sa ika-29th floor sang ginatiniran nga hotel sang mabatsyaga ng pagtayog. Gilayon ini nga naog sa building bangod sa tuman nga kakulba. Run all the way down to the streets. That was really a very scary experience. Thankfully, wala man gid sa major damage diri sa Medellin. It started nga normal lang siya. Hindi siya nakakusog. So, bako gani pa sa madulang lang sa dayon. Pero sa dugay na nagkusog-kusog, it was really shaking. Nag-uyog-uyog. Epicenter sang linog ang probinsya sang Choco nga nahamtang sa Western Colombia. Sa sining nga video, makita ang mga nagkalaguba nga pasilidad, estruktura kag pamalay sa Choco. Sa pinakauling report, naglabot na sa 250 katabo ang napatay sa linog. Isa sa mga nakita ni Gary nga lain sa sistema sang Colombian government, amo nga nagasugod pa lang ang linog, gilayon na nga nagalaptang mga alert messages ang gobyerno. Ang mga locals, they were getting alarms that there is an earthquake in a few seconds. That was very helpful man nga nakagwa na sila beforehand. Suno sa Iloilo City Peso, wala sang recorded nga mga napilasan o napatay nga mga Pilipino sa Colombia. Wala man sang na-record nga migrant worker sa Colombia nga taga Iloilo City. Upod kay Hasti Shato, John Sala, ang naga Ratsada. Apat pilason matapos mabunan sa nagluntad nga kinagamo sa mga estudyante sa gwa sa eskwelahan sa Himamaylan City. Yaring nagaratsada nga balita. Nabilin pa ang dugo sa sini nga ballpen nga isa sa gingamit sa pagbuno sang duha ka mga estudyante sa kasubong nga mga estudyante sa Himamaylan City. Natabong insidente sa gwa sa eskwelahan sa barangay Agisan kahapon. Sa pagpangusisa sa kapulisan, may nagluntad nga ginamo sa tuwasang duha ka mga grupo tubtob, naglagsanay kag nakalabot sa sining nga Tiangge. Ang ato nga ang victims tani una daw nag-istorya ni sila, then later on gin-challenge sila for a fist, may nag-challenge siya ilang nga mag-away or fist fight. So dito natabo ang pagpangbuno. Nakaagom sa mga pila sa liog, likod kag siyan ang may estudyante nga nag-edad 16 kag 17 anyos. Pilason man ang may estudyante nga namuno nga nag-edad 14 kag 16 anyos, resulta sang pagpukutay. Magluwas sa ballpen, natukiban sa kapulisan nga may patalumpa nga gingamit. Ginkustudiya sa WCPD ang mga minor de edad nga ibolbado. May ara kita nga interventions gyapon nga ginaobra, and aside from that, if based sa discernment nila hungod sa buot nila na ginobra ang crime and they are above 15 years old, pwede gid sila gyapon pasakaan sang kaso. Sunod naman sa SDO Himamaylan City, nagikan sa magatuhay ng eskwelahan ang duha ka grupo. There are 2 students enrolled in a private school. The other 2
are alternative learning mga student, but we are yet to confirm. The school was already advised na us to conduct debriefing. Ginatahag sang tagdumalahan sa eskwelahan pagi sa official statement nga natabong insidente nga hindi class hours kag sagwa sa eskwelahan. Nagpasalig man ang management nga masugton ang inspection antes magsulod ang mga estudyante. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, ang naga. Sada! Mga kapuso, arestado ang isa ka babae matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga paglapas ng Section 4D sa Republic Act 9995 o kon Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. May kang tanan ini sa Section 6 sa Republic Act 10175 o kon Cybercrime Prevention Act of 2012. Ginkilala ang suspect kay alias Shell, 28 anyos, tumandok sang Rojas City, Capiz. Sunod sa Rako 6, ginpasakan ini isang kaso sang iyaanay kahagugma nga babayi. Ginaaligar nga nagapamahog ang akusado nga ipalaptan siniya mga prebado nga laragway sang iyaanay kahagugma. Base sa impormasyon nagikan sa Rako 6, nahilway na ang akusado matapos magpiyansa sang 42,000 pesos. Kung pwede, hindi na lang mag-pictures o di kaya hindi na lang gid mag-video para nga maiwasan din naton ang pagpamahog ng kuntani nga hindi nila maobra. Duha ka insidente sang pagpangawat na hulikam sa Barangay 38 Cagalhis sa Bacolod City. Yaring nagarat sa nga balita. Sa sininga CCTV footage, nagbanilag sa balibot ang lalaki nga naka-yellow. Ginpalapitan sining nakapark nga motorsiklo. Matiuntion, amat-amat niya ini nga gintulod. Kuwang CCTV sa Dalan Luzuriaga, Barangay 38, Bacolod City. Wala na, nagatubang sa news team ang tag-iya sa motorsiklo. Aminado ang pila ka residente nga masamit target sa magkawatan ang mga motorsiklo kag tool sa lugar. Panawagan nila mas hugot nga seguridad. Dapat may karubi nga tanod sa barangay. Sa batsang punong barangay, dapat mangin responsable man ang mga tag-iya sa motorsiklo. Ang ako lang panugyan, antes sila magparking sa ilang motor, kasi kung may laks, kung malakan nila sa kadina, mas maayo pagin. Na-recover ng motorsiklo sa Barangay Villamonte. Posible sunod sa tag-iya, niyagin bilin ini isang suspect bangod hindi mag-andar. Sa sininga CCTV footage sa Barangay Alhis, nagatindog sa gwasang Tiangge ang lalaki. Sa nakatsyempo na, madasig niya ginkuha ang fabric conditioner nga nakatungtong sa lamesa kag nagpalagyo. Ginayon, nga natubod ang lalaki nga residente man sa lugar. Wala nag-report sa otoridad ang insidente. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, ang naga. Sada! Sa iban pang balita, 20 tubtob 40 pesos kada kilo ginsaka sa presyo sang isda sa mga merkado sa Iloilo City. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita live sa La Paz Public Market. Kim? Jert, bangod sa pilakad lang ang pagulan na apektuhan ang supply sa isda rason man sa pagsaka sa presyo sini. Bilang isa ka senior citizen kag nagalikaw sa karne, hindi madulang isda nga sudan sa lamesa ng Day Melanie kag sang iya bana. Apang sumo nga semana, gamay lang nga isda ang ginbakal siri bangod nagmahal. Bibili lang ng mga 3 piraso, 2 piraso, ganun lang para makatipid. Lagyan lang ng maraming gulay. Sunod sa pila ka fish vendor sa La Paz Public Market, nagdubo ang supply sang isda bangod sang pila ka adlaw nga malay ng tiyempo. Bangod sini, apektado man ang ilakita bangod gamay lang ang nagabakal. Nagsaka sang tag 40 pesos kada kilo ang tamudyos kag bulaw. 30 pesos naman ang ginsaka sang dalupane. Kag tag 20 pesos per kilo ang ginsaka sa bangros, matan kag tuloy. Halos na iba na komisyonan sarado. Ay tungod na ang ila supplier wala nagdungpa. Sa kadamo pala sa inyo mangumpra. Patas taas ka mo bakal sang isda. Apisar nga may pila nga nagtaas, may iban man nga wala naapektuhan sa malain nga tiyempo, kag nagapibili ng presyo. Ang bagulan nga lukos ngini, halin sa 350 pesos kada kilo sa nagligad nga semana. Subong, 300 pesos na lang ini kada kilo. Way kami maligya pila kadlaw. Kaya isang nagamadlo, so ikatukwaon nga isda sa banati ya. Kay tigagmay malangang mga galalakat. Nagakinot lang sa mga ginawakal nga isda, si Nonoy. Ulat ka naman kung saan magbarato, tindra ka naman bulyong bakal.
Jert, suno sa pila ka fish vendors kung sige-sige nga mangin maayo na ang tiyempo lauman sa masunod nga mga inadlang magdubo naman ang presyo sang isda. Jert? Maraming ganyan salamat sa update, Kim Salinas. Mga kapuso, nangin mainit ang pagsugod sa Day 15 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa cross-examination, pila ka beses nga mangin masingke ang diskusyon sa tunganan ni Private Prosecutor Lorna Capunan kag Defense Counsel Christine Ferrer. Ini ang kaangon sa mga pamangkot sa depensa sa witness nga si COA ICFAO State Auditor Sailin Del Campo. Sentro sa gihapon sa trial ang ginalegar irregularidad sa paggastos ng confidential kag intelligence funds ang Office of the Vice President kag sa Department of Education sa tungtion ni Duterte bilang tiglikom. Gintalakay man ang mga ginapahayag fictitious names nga gingamit sa acknowledgement receipts pareho sang Mary Grace Piatos, Patty Ting, Reynan Piatos kag iban pa. Bantayan. Pila ka konsumidor nagakabalaka sa posible pagsaka sa presyo sang kuryente bango sa rotational brownout. Tutukan sa pagbalik sang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Mga kapuso, wala natapos nga drainage project sa barangay Kabanbanan, Oton, nagatugas ang pagbaha sa barangay. Problema, pila ka beses na nga ginpalabot sa DPWH apang wala gid maaksyonan. Si John Salam ay nagaratsada nga balita. Nagainit na kag panalagsahon na lang nagatupa ang ulan. Apang wala kuno sang pagbago ang problema sang baha sa barangay Kabanbanan, Oton, Iloilo. Sa siningabahin sa barangay, halos whole year round kuno ang pagbaha. Ang ilang ginabasol, ang drainage project nga may mga siyam katuig na nilang nareklamo. Apang tubtub subong, wala sige hapon sa aksyon ng DPWH Iloilo 1st District Engineering Office. Kinahingyo na mo ng DPWH nga masolusyonan ang amuni nga problema kay hindi lang ako nga residente dire ang naapektuhan kundi ang pumuluyo man dira nga parte sa likod nga portion. Sunod sa punong barangay sa Kabanbanan 2017 sa ginsuguran ang proyekto apang wala matapos. Ilabi na nga ang guluhan sang tubig padulong sa suba ang nagalaksam sa pribado nga duta. 2020 sang nagpasugot ng tag-iya sa paggamit sang iya duta para sa outfall sang drainage project. Wala yapon aksyon ang aton nga ahensya, ang DPWH sabi. So amo yapon kasapir yapon ang mga tao sang flooding tungod sang wala sing alagyan ang tubig. Marso 2026 ang ulihin nga nagpadala sang sulat ang barangay sa DPWH 1st DEO. Apang tubtub subong, wala man kuno ginpadulungan ang lugar. Gintinguan sang news team mako ang bahin sang DPWH Iloilo 1st DEO. Apang wala pa sa opisyal nga pahayag ang talatapan. Samtang base sa datos ang Office of the Civil Defense 6 naglapot sa 17,127 ka mga individual. Halin sa 60 ka mga barangay sa bugos nga Western Visayas ang naapektuhan sang malaing nga tiyempo. Tugas ang mas ginpabaskog nga habag. 154 naman ka mga balay ang nagkalaguba tugas ang mabaskog nga hangin kag pagbaha. Upod kay Hasi Shato, John Sala. Anaga, Ratsada. Kapuso, pila naman ka mga driver kag konduktor sa modernized PUJs sa Bacolod City nagakabalaka nga mawadaan sa palangabuhian pananglitan butungo na sang bangkong ilang units. Yari nagaratsada nga balita. May yara lang sang isa ka semana ang mga kooperatiba para isettle ang balayran sa bangko. Kung hindi matigayon, masobra 300 sa 600 ka modernized PUJs ang mauntat na sa pag-operate sa syudad. Ang Passenger Assistance Officer niya si Judy, nagalibog ang ulo kung anong madangatan sa ilima ka mga kabataan nga nag-eskwela. Ginahimo man mo ng tanan nga para makaginansya, makami nga makabuhay sa mga pamilya ti wala gid kami mahimo. Yawan gid kami sa traditional nga koloro. Halos wala naman sang pahuway ang driver nga si Bernie para malabot ang 1,500 pesos nga inadlaw nga boundary. Bangod sa mahal nga presyo sa gatong, masami 600 pesos na lang ang nabilin sa ginansya para sa pamilya. Tungaon pa ini sang kaupod nga pau.
Nagapangaman ini bangod posible mawad-an na sang palangabuhian. Budlay, tanda mo na tradisyonal. Tapos, Tingnan pa sa hero, laptay. Hindi man ta kasi nga wala, kahit yung tradisyonal, ara man nagyapon. magluwa sa mga driver kag konduktor, palaligban man sa pila ka small operators nga nagwa sa korporasyon kung paano mabawig milyon nila ang ginpangutang para maka-operate. Dako-dako, gid. Ginin prinda kong duta mo para nga naayo ko sa boss prindang duta para i-finance. Kaya nga po yung iban, ginakulang. Base sa resulta sang sinapol sa LTFRB kag Transport Group kay Nazangaga, nakasugtan nga hindi anay pagbutungon ang mga unit sa kooperatiba nga wala nakabayad sa bangko. I met the financing companies yesterday, and we agreed na no touch po na yung mga medyo past due na, kasi we explained to them. Hirap kayo mataas ang presyo ng crudo, hindi pa tayo makapagtaas ng pamasahe. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Priatos ang naga. Raksada! Anyos nga estudyante arestado sa buy-bus operation sa pagduso sa marijuana sa San Jose, Antique. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Arestado sa San Jose Municipal Police Station Drug Enforcement Team kag Antique PDAU ang 20 anyos nga estudyante nga si alias Neil, isa ka college student nga tumandok sang Pavia, Iloilo, apang temporaryo ini nga nagapuyo sa Barangay Funda, Dalipe, San Jose, Antique. Nadakpan ang estudyante sa ginkasang drug buy-bus operation kahapon sa hapon. Nakuha sa iyang 10 ka gramo sang marijuana nga nagabalor sang 2,000 pesos. Kinakabig ang subject kay sa ka street level individual. Madugay na ini nga ginpaidalom sa monitoring antes ginkasang operasyon. Natukiman man nga nagabaligya ang subject sa mga kasubong sini nga estudyante. Most of mga downline niya or mga buyers niya is mga estudyante. May mga details naman na kami kung sino mga students nga involved or link sa aton nga subject person. Mas pagahugton pa ang monitoring kag surveillance ang Antique PDAU sa tanan nga mga entry kag exit point sa probinsya. Ilabi na nga base sa impormasyon nga ila nakuha kay Neil, magluwas sa marijuana. Maiban pa nga sahi isang droga nga nagasulod sa probinsya. Not necessarily the marijuana itself but other mga psychedelic drugs like mushrooms, mga liquid nga nga marijuana man. So ginaputang sa sa may vape. So may mga different variety. So amuri nakita man namon kung sino ang ginatransaksyonan ng online. Preso na sa San Jose Municipal Police Station ang subject kag mga pakatubang sang reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Upod kay Hasli Sherto, John Sala, Anaga, Ratsada. Ginbawian sa kabuhi ang 35 anyos na si alias Milag matapos ginbuno sa barangay Refugio, Calatrava, Negros Occidental. Ginatudo ang suspect kay mismo bana nga si alias Tito, 37 anyos. Sunod sa kapulisan antes sa tabong krimen, nagbaisay ang biktima kag ang suspect tubtob nagkuha sang patalom ang suspect kag ginbuno. Ang biktima sa dughan kag butkon. Nakaaguman sa pila sa tiyan ng suspect matapos ginbuno sini ang iyak ka ug galingon. Naka-hospital arrest na ang suspetsado. Mga kapuso ng pasaka sandugang nga 3 ka reklamo sa Ombudsman Western Visayas ang Agosto 7. Ang 3 ka residente sa probinsya sa Antique nga suportado sang duha ka non-government organizations batok sa mga opisyales ng DPWH-6 kag DENR-EMB-6. Plakip sa ginreklamo si Uswag Ilonggo, Party List Representative Jojo Ang kag kontraktor. Una na nga may ginpasaka nga 5 ka reklamo batok sa mga nasambit nga persona sang Hulyo 16. Ini ang may kangtanan sa 3 ka proyekto sa Antique nga ginsuguran apisar wala sa nagakaigo nga environmental permits. Initanan ang nagabalor sang 670 million pesos. Sunod sa Amlig Antique Alliance, madugangan pa ang mga reklamo kung makatipon na sa dugang nga ebidensya. Ginapanawagan sa Alliance Ombudsman ang pagpaidalom sa mga respondents sa preventive suspension. Nagapanawagan man ang grupo sa COA nga magpatigayon sa special fraud audit sa tanan nga disbursement sa mga proyekto. Ginatingwaan pa sa news team nga makuhaan sang bahin si Representative Ang kag iban pa nga mga akusado. Sa unang hugnas sang reklamo, wala man napagwas ang pahayag.
We hope nga ang ombudsman man mag-act favorably kag madasig hapon no nabatian man naton si ombudsman Boyeng Rimulya nga nag-declare nga ang Antique and Iloilo na mga pending cases itagaan nila sa importance. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Balantayin mga kapuso, lauman niya padayon ang pag-ulan sa pinakabahin sang pungsod. Bawod man sa gihapon sa habagat nga naga-eksister sa nakatungdan nga bahin sang pungsod nga nagaresulta sa magalumon nga panahon kag mga pag-ulan. Posible man ang mga pag-ulan dala sang localized thunderstorms sa ibang pangabahin sa Pilipinas. Base naman sa datos sa Metro Weather, posible mag-aulan asa sa gabi sa probinsya sang Antique, kaupod ang pinakabahin sang Aklan, Iloilo Province kag Negros Island Region. Sa iban pang balita, pila ka konsumidor nagakabalaka sa posibilidad sang pagsaka sa presyo sang kuryente bangod sa rotational brownout bangod sang kulang nga supply sa Visayas grid. Si Zen Kilantang Sasa may nagaratsada nga balita. Humalin sa Lunes, ngayara sa red alert status ang Visayas grid bangod mas mataas ang peak demand sa kuryente sang sa supply. Subong adlaw ang red alert status ang nagsugod alas 3 sining hapon, tubdob alas 9 karon sa gabi. Gani ang mga power distributor nagapatuman sa rotational brownout. Bangod sini ginakahangawaan sa mga residente ang pagsaka sa presyo sang kuryente subong nga bulan. Diba patay siga ang kuryente diba gasaka na kapin pa kon may appliances ka may ref kundi mo magabot dayon ti siyempre gasaka ang bill. Si Jean sang Laganes, Iloilo, nagalabot sa 3,200 pesos ang ginabayaran nga kuryente kada bulan. Nagakahangawa ini nga base magtaas pang iya bill. Hindi kita na imamay kay ti tungod sa kapagdiduhon bla ti madugang pagidamo ng mga gastos. Sa pahayag sang isa ka opisyal sang Eleco 1 nga naistorya sa news team, may posibilidad nga magasaka ang presyo sang kuryente subong nga Agosto. Apang wala pa sila sang computation kung pilagid bangod sa nagakatabo nga kakulang sa supply, dako ang tsansa nga maga-issue sila sang power rate adjustment. Pila man ka konsumidor sa Iloilo City ang nagakabalaka nga magtaas ang ila electric bill. Kani hindi lang mag-increase no para mabubo man ang bill eh. Wala pa maka-issue sang bago nga power rate ang More Power. Apang nagasugod ang billing cycle sini kada petsa 18 sang bulan. Upod kay si Rino Randuque, Zen Kilantang Sasa, ang naga Ratsada. Mga kapuso, nakabaton sang land title ang 7 ka informal settlers sa South Fundidor Molo kadungan sa paglunsar sang pasilong program sang Iloilo City LGU kay na sang aga. 25 naman ka informal settlers sa barangay West Habog-Habog Molo ang hatagan sang Certificate of Land Allocation. Magluwas sa relocation, ginaorganisa man sang LGU ang Homeowners Associations. May ginalokar nga 5.8 million pesos para sa ila livelihood packages. Sa paglunsar sang programa, ginhatagan sang oportunidad ang mga manunudlo kag uniformed personnel na maka-apply sa housing units ng LGU sa Barangay San Isidro kag Barangay Sambag Saharo. Dapat nakarehistro sa pag-ibig ang mga aplikante. Tanan nga sectors kag working class kag mga underprivileged no magin providean kita may ara kita nga Pulse of the Poor, may lot only kita, may ara kita nga rental housing man. Sa uli sa maging amon na ning amon manduta nga natindugan. Sigurado na kami nga hindi na kami matuluan sa ulan. Na-intercept naman sa katapos ng LTO-NAR ang duha ka kolorong nga van sa EB Magalona kag Silay City. Una nga nadakpan ang van nga may karga nga 5 ka pasahero nga idulong kuntani sa Sagay City halin sa Bacolod City. Nadakpan man sa Silay City isa pa ka van nga padulong sa Bacolod City halin sa Sagay City nga may 13 tanan ka pasahero. Natukibaan nga nagabiyahe ang duha ka van nga wala sang permit to operate. Ginbululigan hakwat sang pumuluyo para makarga sa ambulansya kag madala sa ospital ang lalaking pasyente. Inibangon hindi maagyan ang karsada sa barangay Igsoro, Bugasong, Antique sa Domingo, Agosto 9. Base sa impormasyon na tipag ang duta bangod sang sige-sige nga paginulan kag nagtupa sa dalan. Gamit ang duyan, gintuwangan sang pumuluyo ang tigulang lalaki para mapabulong sa ospital.
Mabusayari na ang mabalantayan sa The Master Cutter. Si Biang handa na blang ang mag-move on kag kalimtan ng iyatatay atoy. Paano bala siya buligan sa mga tao sa palibot? Bantay na ang magsena karon sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos sa 24 oras. Samtang may bago nga makilala ang Task Force Firewall sa ilang bago nga misyon. Paano bala nila matrace ang lokasyon sa magkaaway kag ni Sunshine? Bantayan ang dugang pa nga may eksena 8:50 p.m. sa ating GMA Prime. Mga kapusugin kabiliban ang 5-year-old nga golden retriever nga si Zuma nga nagbulig sa search and rescue operation sa Gisad, Surong, Baguio City matapos ang landslide. Suno kay Yus Cooper Mau Victa, nagatindog kang nagataghol si Zuma kung may matumod siya nga posible tawo o kung buhi nga tawo sa idalom sanduta. Nahibaluan nga nakatraining si Zuma sa search and rescue sa Davao sa sulod sang isa ka tuig. Good job, Zuma! Mga kapuso, matanaw ang episode nga ini kag iban pa nga mga lokal nga balita sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede ba ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, kag i-click ang subscribe button para sa pinakamainit nga balita halin sa mga riyon. Madamo nga salamat mga kapuso pati na sa aton mga kapuso abroad. Ako si Eden Pretos. Ako naman si Jerthro Charlatan. Kami ang GMA Regional TV. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa tubtob subong matutod niya serbisyo gid lang. Tubtubwas, ululupod gyapon kita tanan sa Ratsada.